Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Lauro. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Bohol. Nang mga panahong ito, may mag-asawang nakatira sa hilaga ng Pilar. Bukid at bihira ang mga kapitbahay. May 4 silang anak at ang bunso ay lalaki, ngunit tila merong kakaiba. Noong isinilang ito, biglang maraming nangyari sa kanilang tahanan. Pagpapakita ng mga kaluluwa, mga elementong kagaya ng kapre at duwende, mga insektong nag-iikot sa loob ng tahanan, at may aswang pang nakasilip sa bubong na parang gutom dahil sa tumutulong laway sa bibig. Nabulabog ang mga taong nasa loob ng tahanan. Nagsigawan, takbuhan, pati na ang ibang anak ng mag-asawa. Hindi din nag-atubiling umalis ang kumadro ng sininet. Isang byuda, walang anak at ayon sa tansya. Nasa 40 taon na. Nagsisigaw ang kumadrona. Sinasabing demonyo ang batang isinilang at dahil sa sobrang takot, inatake sa puso ang ina na simuling at kagad ding namatay. Habang ang asawa namang si Adoro, kumuha ng itak at nagwala sa loob ng tahanan. Naglaho ang mga elemento ngunit yung aswang, binabaklas ang bubong na pawid at lumundag sa papag. Ang mas masaklap, hindi lamang ito nag-iisa. 3 aswang at iba't iba ang lahi. Ayon sa kwento, kubura, gabunan at asbo ang naroon. Isa-isang pumasok sa tahanan at naggabangayan. Nagbuno ang mga aswang at nagpatayan. Pinag-aawayan nila ang bata at hindi nakagalaw si Tatay Adoro. Napatulala lamang at minamasdan ang patayan ng mga aswang. Nagiba ang bahay. Bumigay ang sahig. Kaya dali-daling kinuha ni Tatay Adoro ang sanggol at kagad lumikas. Umiiyak si Tatay Adoro sa sinapit ng asawa. Namatay ito matapos manganak at hindi na makikita ang paglaki ng sanggol. Ilang distansya sa tahanan, nakita ni Tatay Adoro ang iba pang mga anak na nakasuksok sa damuhan sa ilalim ng isang malaking puno ng nara. Nangangatog sa takot ang mga ito, kaya pinakalma ito ni Tatay Adoro. Ngunit nagtataka siya dahil yung sanggol na karga hindi na umiiyak at salip, natutulog na lamang na parang wala ng buhay. Mas bumigat ang kalooban ni Tatay Adoro, ngunit pinipigilan niyang umiyak dahil baka may makatunog sa kanilang mga aswang. Kung may tatanong, ng mga panahong ito ay laganap ang aswang sa lugar. Lalo't usong-uso ang mga mangkukulam. Hanggang sa bigla na lang natahimik ang buong lugar. At pagtanaw ni Tatay Adoro sa tahanan, lumabas ang isang aswang na may mahabang kamay at paa. Ito yung kubura na isang lahi na mga tiktik. Takot na takot si Tatay Adoro na mga sandaling yun. Nakatitig na ang kubura sa kanilang direksyon. Tinapik ni Tatay Adoro ang sanggol at kinurot. Ngunit hindi talaga ito umiiyak. Batid niyang patay na ang sanggol. Kaya naman nilapag na lamang niya ito sa lupa at isinalba ang 3 anak. Ngunit lingid sa kalaman ni Tatay Adoro, naroon pala ang kumadrone at nakatago lamang sa isang banda.
Ito mismo ang nakasaksi sa paglapit ng kubura sa sanggol at dinampot ito ng nilalang. Akala ng kumadrona, kakainin ng aswang ang sanggol. Ngunit nanlaki ang mga mata dahil yung lampi na nakahiwalay sa bata, muli itong binalot na parang inayos hanggang sa unti-unting nagbago ang anyo ng aswang sa pagiging tao. Isa pala itong babae na ubod ng ganda, nakahubot-hubad at maraming galos sa katawan. Naglakad ang babae dala ang bata hanggang sa tuluyang naglaho sa dilim. Inalam ni Nenet kung saan nakatira ang aswang at kung ano ang dahilan ng pagdala nito sa bata. Hanggang sa natuntun niya ang tahanan ng kubura. Hindi pala kalayuan sa lugar. Lumipas pa ang maraming araw. Hindi na tumira pa ang pamilya ni Tatay Adoro sa kanilang tahanan at lumipat sa ibang lugar matapos mailibing si Nanay muling. Habang si Nenet naman, hindi na inaalis ang pagbumasid sa tahanan ng aswang. Hanggang sa isang araw, nagulat na lamang si Nenet nang makita ang magandang aswang na may kargang bata habang nasa labas ng tahanan at hinihele. Nadinig din niya ang mahinang paghagikgik ng bata na parang tuwang-tuwa. Hindi makapaniwala si Nenet na buhay pala ang bata. Nakapag-usap sila ni Adoro at sinabing patay na ang sanggol, kaya iniwan na lamang ito at baka nakain na ng aswang. Hindi alam ni Nenet na buhay pala ito hanggang ngayon. Ito ang labis na pinagtataka ng kumadrona. Bakit? At ano ang motibo ng aswang? Paano nabuhay ang bata at bakit niya ito inaalagaan? May malalim na karunungan si Nenet kaya hindi siya napapansin ng aswang sa tuwing lumalapit sa tahanan nito. Hanggang sa nagkaroon na siya ng lakas ng loob upang harapin ang babae. Tanghaling tapat na mga sandaling yun, kasabay ng pagliparan ng mga ibon. Magandang panahon at may bahaghari pa ang kalangitan. Kasalukuyang nagdarasal si Nenet habang naglalakad sa maliit na daanan papunta sa bahay ng aswang. Taos-puso itong nagdasal. Nagkarga ng depensa ang mga katagang binibitawan ni Nenet hanggang sa tuluyang marating ang bulwagan ng tahanan. Nakatayo ang kumadrona habang nakapulupot sa kamay ang isang rosaryo. Ilang sandali pa, may nakita itong sumilip sa bintana. Kagad lumakas ang kabog ng dibdib ng kumadrona dahil ang sumilip, yung mismong babaeng aswang. Ngunit gumaan ang pakiramdam nang makitang nakangiti ito sa kanya. Kinawayan pa at binati na magandang tanghali. Nagtanong ang babae kung ano ang kailangan sa lugar. Hindi nakapagsalita si Nenet. Samantalang nagpakilala naman ang babae sa pangalang Lorena. Hali po kayo. Akyat po kayo rito sa taas. Teka, anak, huwag kang iiyak ha. May bisita ang nanay. Wika ni Lorena habang dinuduyan ang bata. Hindi malaman ni Nenet ang gagawin. Aakyat ba o hindi? Ngunit nakita niya ang magandang pakikitungo sa kanya ni Lorena, kaya napilitan siyang umakyat ng tahanan. Payak lamang ang bahay ni Lorena. Isang palapag ngunit nakaangat ang sahig na tabla sa lupa. May beranda kung saan naroon ang hagdan bago pa makapasok ng tahanan. May isang silid at katamtamang laki ng sala. May hagdan din sa likod. Doon naman ang kusina at palikuran na tinabingan lamang ng pawid at walang bubong. Umupo si Nenet sa beranda.
May inabot na tubig si Lorena ngunit tinanggihan ito ni Nenet. Alam niyang aswang ang babae, kaya gano'n na lamang ang pag-iingat at baka mayanggaw pa. Ngunit ang pinagtataka ni Nenet kung bakit karaniwang gamit lamang ang nasa loob ng bahay. Hindi din mabaho kagaya ng inaasahan. At sa katunayan, mabango ang tirahan na parang binudbura ng sampagita. Matanong ko lang po uli ate, ano po bang sadya nila? Naroroon ako sa pinangyarihan. Nakita ko ang aswang at isa ka na roon. Nakita ko din kung paano mo kinuha ang sanggol. Ano bang sadya mo at motibo mo sa bata? Tanong ni Nenet. Hindi naman nakitaan ng paggagulat si Lorena at salip. Alam ko rin na lagi kang nagmamasid sa akin. Mabuti naman ang kalooban mo kaya hindi na lang kita pinapansin at tinataboy. Alam ko rin kung ano yung palagi mong pinupunta dito. Ang bata, tama ba? Nanlaki ang mga mata ni Nenet sapagkat hindi pala umuubra ang sabulag niya sa aswang. Napagtanto nito na may kaalaman din si Lorena at may kakayanan sa karunungang espiritual bukod sa pagiging aswang. Ikwinento sa kanya ni Lorena ang lahat bago mangyari ang kaguluhan. Ayon sa babae, dati na itong nagmamasid kay Muling noong ipinagbubuntis pa nito ang bunso. Paano ba naman? Madaming nagbabanta sa buhay ni Nanay Muling, pati na rin sa bata. Alam din ito na mga elemento na hindi nakikita ng tao na interesado sila sa sanggol. Kaya noong nagkagulo, kagad itong pumuslit sa bahay ng pamilya. Naabutan doon ang asbo at gabunan. Nalalagay sa panganib ang pamilya at siguradong papatayin sila nito. Kaya sinubukan niyang itaboy ang mga nilalang at sa awa ng Diyos, nagtagumpay ito at naging maayos naman ang bata. Ngunit nagulat si Nenet nang banggitin ni Lorena ang katagang Diyos. Mabilis na pumasok sa isipan na sumasampalataya pala si Lorena na bihira lamang sa mga aswang na makikita. Sabihin mo nga sa akin, ano ba talaga ang pinakaugat kung bakit gano'n na lamang ang interes ng mga elemento sa sanggol? Wala naman akong nakikitang kakaiba sa bata, maliban sa pagiging normal. Biglang yumuko si Lorena. Marahang tumabi sa pagkakaupo kay Nenet at tumingin sa sanggol na nasa duyan. Habang nasa akin ang bata, mababantayan ko siya nang walang nangyayaring masama. Kapag binalik ko siya sa pamilya niya, alam ko na ang kalalabasan. Nagkaroon kami ng isang pangitain na nakita ng mga katulad kong aswang. Banal ang batang yan at naramdaman ko na mula pa sa unang buwang pagbubuntis ni Muling. Napapaginipan ko ang napakaraming anghel at sa katunayan, habang nasa sinapupunan pa ang bata, madami nang nakabantay sa kanya. Yun ang nakikita ko sa panaginip. Naisip ko, sugo ang bata na isang katulad ni Kristo. Ang kinaibahan lang, hindi nilantad sa tao at hindi birhen ang ina. Nagkausap kami ni Muling. Sinabihan ko siyang mag-iingat sa lalapit sa kanya na hindi kakilala. Sumunod naman siya at naging kaibigan ako ni Muling. Palagi akong nakasunod sa kanya ng lingid sa kanyang kaalaman. Kaya nagulat ako nang bulagtain ako ng napakaraming nilalang nang isilang ang bata. Dagdag pa ni Lorena, kapag nakuha ang bata ng isang masamang elemento, gagamitin nila ito sa pagpapalakas ng katawan at kakainin ang bata o kung hindi naman, magsasagawa ng isang ritual.
Hindi yun dapat mangyari. Dahil sa oras na magkaganon, isang dilubyo ang magaganap at hindi lamang sa lugar, kundi sa pangkalahatan. Huwag mo nang ipaalam sa mga magulang niya na nasa akin siya. Balang araw na lamang siguro. Dagdag ni Lorena. Hindi kaagad nakapagsalita si Nenet. Maraming katanungang bumabagabag sa isipan niya. Hindi naman mahanapan ng kasagutan. Kaya minabuti niyang obserbahan na lamang muna si Lorena. Sinabihan niya itong walang makakaalam na iba, maliban na lamang sa kanya. Ngunit sa isang kondisyon, palagi itong bibisita sa tahanan. Hindi naman tumanggi si Lorena. Ngumiti ang babae habang tumatango. Nga pala, mawalang galang na sayo. Hindi lang kasi ikaw ang aswang na nakasalamuha ko. Kadalasan, ang bahay nila bukod sa marumi ang labas, napakabaho. Tsaka kung kumilos ay napakawirdo. Yun bang iniiwasang matitigan sa mga mata. Pero ikaw, kakaiba ka. Parang normal lang. Tsaka kung ituring mo ang bata, parang anak mo na at mahal na mahal mo pa. Ayun ba? May iba namang katulad ng lahi ko na ganon din eh. Marumi, mabaho at weirdo. May mga kuburan na sobrang sasama. Likas na sa kanila yung pagpatay eh. Iniba ko lang yung pamumuhay ko. Oo, aswang at kumakain talaga ako ng laman. Pero hayop lang ang kinakain ko. 2 beses sa isang linggo. Ayoko ng tao. Pinalaki ako ng mga magulang kong sumasampalataya sa Diyos. Namatay sila. Pinatay ng mga tao pero hindi ako nakaramdam ng paghihigante. Hindi naman natin masisisi ang mga tao eh. Dahil iba talaga yung aswang para sa kanila. Lalo't nakamulatan nilang makatagpo ng masasamang aswang. Palagi kitang nakikita. Kaso, tinatago ko yung pagkatao ko dahil alam kong may karunungan ka. Ayos lang naman kung lagi kang pumunta rito. Wala naman akong nakikitang problema eh. Nang sa ganun din, masubaybayan mo ang bata kung ano siya paglaki. Napangiti dito si Nenet. Magaan ang loob niya kay Lorena. Batid niyang magkakasundo silang dalawa. Kasabay nito, aalamin niya ang mga mangyayari sa susunod na araw, buwan at taon, kasabay ng iba niyang gawain. Sa mga lumipas na araw, palaging bumibisita si Nenet. Bukas ang bahay ni Lorena sa kanya. Kaso nga lang, minsang nakikita niya itong tila nagmamasid din sa kanya. Yung biglang tititig sa mata bago pa magsalita at inaalam kung meron pang pagbabago kay Nenet. Ngunit pinakita niya ang totoo niyang pagkatao. Mabait si Nenet, kaya interesado din sa bata dahil hindi sila nabiyayaan ng asawang namatay. At kung mag-aasawa man siyang muli, hindi na rin siya magkakaanak dahil may diferensya sa matres si Nenet. Natutunan nito ang pagiging kumadrona sa nanay at naipasa lamang sa kanya ang kaalaman. Nasubaybayan ni Nenet ang bata. Lumaki ito hanggang sa tumuntong ng 5 taon. Marunong nang magsalita at matalino dahil sa pagiging matanong. Ang nakagisnang magulang ng bata ay si Lorena. Pinangalanan niya itong Lauro. Isang araw habang nag-aasikaso ng makakain ng bata si Lorena, bigla na lamang itong nagsalita. Nanay, tignan niyo po yun oh. Parang nakasilip. Ilang araw ko na po yung nakikita sa labas. Ang pangit ng muka. Parang pusa yung mukha nay tapos ang laki. Nilapitan ko pero bigla namang tumakbo. Ano? Ano ka mong nakasilip anak?
Isang pusang malaki? Tugon ni Lorena. Makikita sa mukha ang pagkagulat. May umaaligid sa labas ng tahanan na isang aswang. Ang sinasabi ng bata, marahil isang aliwas. Isang uri ng aswang na kapareha ang katangian sa gabunan. Mukha nga lang ang pinagkaiba. Kung ang gabunan ay aso, pusa naman ang aliwas. Tinapik ni Lorena sa likod ang bata hanggang sa nakaramdam ng kakaiba kay Lauro. Tila napaso ang kamay ng hawakan niya ito. Yun pa lamang ang unang beses niyang maramdaman magmula pa ng sanggol si Lauro. Naiisip na ni Lorena na kusang nagbubukas ang proteksyon sa katawan ni Lauro. Napakunot ang mukha ng bata nang makita si Lorena na napapitlag at napatanong kung bakit. Wala lang, Lauro. Huwag mong pansinin, anak, ha? Halika, doon tayo sa taas. Maluluto na yung nilaga kong manok at kakain ka na mamaya. Ako lang po ba yung kakain? Hindi po ba kayo nagugutom? Napapansin ko po, palagi po kayong hindi kumakain eh. Ako lang. Tanong ni Lauro na siyang nagpatigil saglit ng paghinga ni Lorena. Lumalalim na ang kaalaman ng bata. Nagkakaroon na ito ng sariling simpatya sa mga bagay-bagay, pati na sa mga ginagawa. Naku, ito na. Ang hirap namang sagutin ng tanong mong bata ka. Ano ba? Teka. Ay. Walang ibang sinabi si Lorena matapos yun. Kung hindi busog lang siya at si Lauro lamang ang kinakailangang pakainin. Ngumiti naman ang bata at niyakap si Lorena. Bahagya siyang lumayo sa pag-aakalang mapapaso siya. Ngunit hindi. Nagbalik na sa normal ang bata at nawala na ang sariling puder sa katawan. Ilang araw pa ang lumipas. Gusto sana ni Lauro na mamasyal dahil may nakikita itong mga bata na mas matanda pa sa kanya na napapadaan at naghahanap ng mga gagamba. Naiisip ng batang gumala upang masilayan din ang iba pa. Ngunit kagad umiling si Lorena. Sinabing hindi pwede, ngunit nagtanong naman si Lauro kung ano ang dahilan. Bakit naman po, Nay? Ba't ayaw niyo po kung lumakad malayo dito sa bahay? Tsaka napapansin ko po na parang galit po kayo kahit magpunta lang ako doon sa punong yun. Hanggang sa hindi malamang dahilan, dumating na pala si Nenet at nasa beranda lang habang nakikinig. Nang makita ni Lauro si Nenet, kumaripas ito ng takbo at nagmano kagad. Kamusta naman ang pamangkin ko? Ang saya mo'y hata ngayon na. Teka, may pasalubong ako sa'yo. Ito kakanin. Doon ka sa lamesa kumain. Babalikan kita mamaya at mag-uusap lamang kami ng nanay mo. Hindi naman tumanggi ang bata. Pumunta na sa lamesa upang kumain. Paano yan, Lorena? Sabi ko sa'yo, darating ang araw na magiging malakas ang kuryosidad ng batang yan. Ano na ang magiging dahilan mo? Yun nga yung ikinakabigla ko araw-araw sa kanya. Maliban sa napapansin kong paglakas ng kuryosidad niya, napapagalaw niya din yung mga maliliit na bagay. Tapos, kinakausap ba naman yung manok sa likod? At ito naman ngayon, gusto na niyang gumala. Ano bang gagawin ko, Nenet? Delikado kapag lumampas ang bata sa teritoryo ko. Sinasabi ko naman sa'yo, magkakaroon ng lakas ng loob ang ibang aswang na magtangka kay Lauro.
Ikaw nang nagsabi sa akin na abangan ko ang mga mangyayari sa bata habang lumalaki. Tapos, ikaw naman ito ngayong magugulat sa kanya. Ipagpalagay na lang natin na kakaiba nga siya. Pero kinakailangan pa rin nating ipadama sa kanya ang normal na pamumuhay. Bakit ka ba natatakot makalampas siya sa teritoryo mo? Narito naman ako na handang tumulong. Ibigay natin sa bata ang gusto niya. Huwag ka nang magamba, Lorena. Tumitig sa mata ni Nenet si Lorena. Sobrang seryoso hanggang sa ilang sandali pa. Nangilid na ang luha sa mga mata nito at niyakap si Nenet. Isang pahiwatig na nagtitiwala siya sa kumadrona. Sabay silang tumingin sa bata habang masaya itong kumakain sa lamesa. "Oh anak, pagkatapos mo niyan aalis tayo. Di ba gusto mong gumala?" "Oh, parang nagulat ka. Sige na, kumain ka na muna." Tuwang-tuwa si Lauro na mga sandaling yun. Nagtatalon pa ito at nagmamadali sa kinakain. Ilang sandali pa binihisan na ni Lorena ang bata. Habang si Nenet naman, nasa beranda lamang at nag-uusal ng dasal. Nararamdaman ni Lorena ang mga binitawan ni Nenet. Mahapdi ito sa kanyang balat, ngunit kaya naman niyang tagalan. Hanggang sa umalis na silang mag-ina kasama si Nenet. Tahimik lamang si Lorena habang si Nenet naman kinakausap ang bata sa mga gagawin kapag makakakita ng mga tao. "Pamangkin, makinig ka sa akin ha. Huwag kang lalapit sa hindi mo kilala. Dapat hindi ka hihiwalay sa amin. Tsaka kung anong sasabihin sa iyo ni Nanay Lorena mo, susundin mo ha." Opo tiya. Opo naman. Yay! Hanggang sa makarating sila sa nayon. Maraming tao lalo't nagkataong may tabo pang nagaganap. Turo lamang ng turo si Lauro sa kung anong magustuhan. Mga laruan, pagkain at iba pa. Hindi naman ito pinagkait ni Lorena at Nenet. Ngunit makikita sa mga mukha ang labis na pag-aalala. Kaliwat kanan ang pagmamasid nila sa lugar. Sinabi ni Lorena na may nakasunod sa kanilang aswang. Nasa likod nila, nakatayo sa isang tindahan sa may poste sa harap. Isang matandang lalaki na nakasuot ng pambahay. Huminto panandalian si Nenet. Tinitigan ang tao hanggang sa, "Kakaiba po siya. Yung tao, parang gusto kong kainin sa titig eh. Lumapit pa nga eh. Pagtitig ko naman sa kanya natakot. Ayun, kaya hanggang dyan lang siya." Nagkatitigan si Lorena at Nenet. Halatang nagulat kay Lauro dahil bukod sa malakas na kuryosidad, seryoso ang muka habang yung kamay nakaduro doon sa matanda. Ilang sandali pa, humakbang at lumapit na si Lauro. Ngunit hindi ito napigilan ng dalawa na tila may nag-uudyok na manatili lamang sa kinatatayuan. Hanggang sa nakalapit si Lauro sa tao. Hahawakan sana ito sa kamay ng bata. Ngunit mabilis na tumakbo ang matanda. Pagkabalik ng bata sa dalawang babae, bigla na lang, "Binibiro ko lang naman. Natakot ko po yata." Wika ni Lauro na siyang mas lalong nagpataka kay Lorena at Nenet. "Ate Nenet, may nararamdaman ako. At alam kong alam mo yung nasa isipan ko. Si Lauro, parang alam na din niya kung anong kakayahan meron siya." Parang gano'n na nga. Pero wag nating husgahan kagad.
Wala namang ibang kausap ang bata sa bahay kung hindi ikaw at minsan naman ako. Baka nga binibiro lang niya. Pero bakit nga ba ano? Hay nako, ewan. Bulungan ng dalawa. Sa kabila ng lahat ng yun, nakaramdam ng luwag sa loob si Lorena dahil nawala na yung presensyang nakamasid sa paligid. Naglakad-lakad pa sila hanggang sa makarating malapit sa simbahan. Panandali ang nagpahinga ang tatlo sa isang sementong upuan. Habang si Lauro naman nakatingala sa taas ng simbahan kung nasaan ang malaking krus. Hinahayaan lang nila ito. Inuobserbahan hanggang sa nagsalita ang bata at sinabing, madalas itong nananaginip ng maliwanag. Nakikita ang malaking tao sa harapan ng malaking krus. Dagdag pa ng bata, yung tao ay may malapad at maputing pakpak. Meron itong sinasabi, ngunit hindi naman maintindihan. Ganun ba anak? Baka naman, Anghel de la Guardia mo yun. Nay, ano naman po yung Anghel de la Guardia? Si Nenet na ang sumagot nito. Sinabihan niya si Lauro na ang Anghel de la Guardia ay sugos sa kalangitan. Nagbabantay sa isang tao, bata o kahit kanino man. Parang kami din ng nanay Lorena mo. Guardia at bantay mo palagi. Inaalagaan ka at tinuturuan ng tamang asal. Alam mo ba kung ano yung malaking bahay na yan? Simbahan yan, pamangkin. Yan ang tirahan ng Diyos. Diyan tayo nagdarasal, nangungumpisal at marami pang iba. Basta kinabibilangan ito ng pananampalataya at pagmamahal sa Kanya. Lorena, palubog na ang araw. Mabuti sigurong umuwi na tayo. Ngunit biglang nagsalita si Lauro. Nagtanong kung pwede ba silang pumasok sa loob. Sinenyasan ni Lorena si Nenet ng isang tango. Ang ibig sabihin, ipasok nila ng simbahan ang bata. Bumulong naman si Nenet at sinabing, papaano si Lorena? Aswang ito at ilang siya sa simbahan. Ikaw talaga? Oo, alam mo ang katulad ko pero ang kakayanan hindi pa. Hay, ipapaliwanag ko sa'yo pero hindi ngayon. Ayan o, matanong yung batang yan at baka magkaroon na naman ng panibagong palaisipan sa pinag-uusapan natin. Sinamahan ng dalawa si Lauro sa loob ng simbahan. Tuwang-tuwa ang bata. Sinabing mas gumaan ang pakiramdam at para itong nakalutang sa hangin. Nagtatakbo ang bata sa pasilyo. Umieko ang bawat tapak nito sa loob ng simbahan. Maraming nakapansin sa bata. Mga nagro-rosaryo, mga naglilinis, at ilang sakristan. Saglit na napatigil ang mga ito sa ginagawa at tinignan ang batang ubod ng ingay sa loob. Nakaramdam ng hiya ang dalawa dahil akala nila kalmado lamang bata si Lauro. Panay pa rin ang sigaw ng bata. Sinasabi na yung mga nakikita niyang may pakpak, yun ang nasisilayan niya sa panaginip. Hanggang sa makarating si Lauro sa altar, bigla na lamang itong lumuhod habang nakadipa ang kamay. Nakayuko ang ulo na parang nagbibigay pugay sa mga rebulto. Hindi na mawari ang nararamdaman ng dalawa at baka kung ano pa ang gawin nito. Ilang sandali pa, marahang tumayo ang bata. Nakangiting lumapit papunta kay Lorena at Nenet. Ay sus, kung nakita mo lang siya kung paano magpagalaw ng mga bagay, Nenet, naku mangangamba ka. Mabuti naman at bumalik na. Kinabahan nga rin ako. Hindi sa may gagawin siya,
Kung hindi baka magbanggit siya ng higit pa sa mga napapaginipan niya. Ay, halika nga pamangkin. Dito, ayan, kakargahin na lang kita. Ang likot mo eh. Ang dami pa namang tao. Ngunit matapos na makarga ang bata, hindi na ito nagsalita. Tila nagbago ang tono ng reaksyon at naging seryoso. Tinitigan pa si Lorena ng matagal at hindi inaalis ang tingin. Nagtaka si Lorena ngunit hindi na lamang pinansin dahil baka ganun lang talaga si Lauro. Pabago-bago ang tono ng kilos at pag-uugali. Hanggang sa makalabas sila ng simbahan, hindi na pinakawala ni Nenet ang bata. Sumaglit sila sa kung saan sila umupo upang kunin ang laruan ng bata na iniwan. Pagkarating naman malapit sa tahanan, ganun pa rin si Lauro. Nawala ang gana at nanatiling seryoso. Napansin din ito ni Nenet, ngunit minabuti niyang manahimik na lang. Nang tuluyang makarating sa tahanan, inilapag ni Nenet ang bata sa beranda. Kalmado lamang itong pumasok at dumiretso sa isang silid. Alam kong napansin mo yon. Bakit kaya biglaan na lang siyang nag-iba? Hindi ko rin po alam, Ate Nenet. Pero sanay na ako sa kanya na pabago-bago ng ugali. Pero hindi ko pa siya nakikitang magalit. Bigla na lang tatahimik. Tapos tatakbo at magsisisigaw sa saya. Ewan ko ba, baka dala lang siguro ng paglaki ng bata. O hindi kaya naman sa pagiging banal niya. Siguro nga. Pero may kutob akong may kakaiba pa bukod sa sinasabi mo. Sabihin mo na lang kaya ang totoo. Kasi banal nga ang bata. Paano kung binulungan siya ng anghel na hindi ikaw ang totoo niyang magulang? At bukod pa dyan, isa kang aswang. Hindi kagad nakapagsalita si Lorena. Naupo sa beranda. Ang layo ng paningin at halatang malalim ang iniisip. Hanggang sa tingin ko, Ate Nenet, hindi pa napapanahon. Hahayaan ko siyang tuklasin ng totoo. Mahirap ipaliwanag lalo't hindi pa bukas sa kanya ang lahat ng mga nalalaman natin at mga nangyayari. Hindi naman nagbigay pahayag pa si Nenet. Tumango lamang at nagpaalam ng umuwi. Nang makalabas ng bakuran, nakita niya si Lauro na nakadungaw sa bintana at malayo ang tingin. Para bang may malaking problemang kinakaharap. Ngunit dahil magagabi na rin, hindi na muna ito pinagtuunan pa ng pansin ni Nenet at sa halip, nagpatuloy lamang ng lakad pauwi sa sariling tahanan. Nilapitan ni Lorena si Lauro. Tinanong ang bata kung gutom na ba ito. Ngunit hindi kumibos si Lauro. Nanatiling nakatulala hanggang sa sumapit ang dilim. Kasalukuyang hinahanda ni Lorena ang makakain ng bata. Hindi niya ito inalok. Inantay na kusang lumabas sa kanyang silid. Natatakot si Lorena. Naiisip niya ang mga sinabi sa kanya ni Nenet kanina. Baka nga alam na ng bata kung ano siya. Hindi pa rin lumalabas ng silid si Lauro. Hanggang sa nagpunta na lamang sa beranda si Lorena dahil sinusumpong siya ng pagiging aswang. Sumasakit ang tiyan lalo't hindi pa siya nakakakain. Mag-iisang linggo na dahil abala sa bata at ayaw niyang mapansin siya nitong may kakaibang kinikilos. Pinipigilan ni Lorena ang sarili. Hawak ang tiyan at hinihinaan ang pagdaing. Ilang sandali pa, nagbago na ang tinig nito. Naging gasgas at ibig sabihin, malapit na siya mag-anyong aswang na isang kubura. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Lorena. Panay ang tanaw sa pintuan ng silid
at baka nakasilip si Lauro. Hanggang sa hindi na niya kinaya, bumaba ng bahay si Lorena at marahang naglakad papalayo. Noong makadistansya na sa tahanan, dito na ito sumigaw ng malakas at tuluyang nagbago ng anyo ang babae. Humaba ang mga kamay at paa. Tumubo ang maliliit na balahibo sa buong katawan. Pumangit ang mukha na parang impakto. Tao man ang itsura, ngunit nakakakilabot dahil bukod sa maitim, ang tutulis pa ng mga ngipin at kuko. Dagdag pa dyan ang mata na nanlilisik habang nakatingala. Tumulo ang mga luha sa mata ng aswang. Nakatanaw sa tahanan. Kalmado naman kaya lumayo pa siya upang makahanap ng pagkain. Hanggang sa nakakita ng gumagalang aso. Mabilis itong sinunggaba ni Lorena at walang awang pinatay. Nagkandalasog-lasog ang katawan ng aso. Hinilamos ni Lorena ang dugo habang nilalantakan ang laman ng hayop. Nang makontento ang tiyan ng kubura, umangil ito ng malakas at mabilis na bumalik ng tahanan. Ngunit hindi kagad siya nagpakita. Nilibot muna ang paligid at inobserbahan kung ano ang magiging reaksyon ni Lauro. Subalit payapa lamang ang tahanan. Hindi nakasilip si Lauro upang umusisa sa palibot. Nagtaka naman si Lorena. Hindi niya maramdaman sa loob ng bahay si Lauro. Marahan itong sumilip sa bintana ng silid. Wala doon ang bata. Wala rin sa sala. Wala din sa kusina at palikuran. Mabilis na nagpaikot-ikot sa bahay si Lorena. Ngunit wala talaga si Lauro. Mangiyak-ngiyak na ang kubura na mga sandaling yun. Ilang sandali pa, mas lalong kinabahan si Lorena nang makaamoy ng aliwas. Bukod pa dyan, nakakaramdam din ito ng isang aswang at kahit nasa malayo pa lamang, papalapit na ito sa lugar. Yung bagsik ng itsura ni Lorena, para itong tutang nabuhusan ng malamig na tubig. Nanginginig ang mga kamay. Panay tingin sa paligid hanggang sa hinalughog na niya ang kakahuyan. Umiiyak si Lorena. Tumatakbo sa isip na maaaring nasa panganib si Lauro o kaya naman patay na ang bata. Labis din ang pagtataka kung paano napasok ng ibang aswang ang kanyang teritoryo. Inaantay lang nila siguro na mawalay ako sa bata. Naku, wag naman sana. Hanggang sa nakarinig ito ng sigaw. Sigaw ng bata at boses ito ni Lauro. Inalam niya ang direksyon at mabilis na pinuntahan ni Lorena ang lugar. Habang papalapit, mas lumalakas ang kabog ng dibdib. Hanggang sa bumungad sa kanya ang isang aliwas na nakayuko at may inaabot sa ilalim na malalaking ugat ng kahoy. Nadidinig niya sa loob na umiiyak si Lauro. Mabilis na sinunggaba ni Lorena ang aliwas. Tumilapon ito. Nagpagulong-gulong sa lupa at kamuntikan pang malaglag sa pangpang ng ilog. Sinunggaban muli ni Lorena ang aliwas. Nakailag ito at nakaganti ng kalmot sa kanya. Malakas ang pagkakatama, kaya naalog ang katawan ng kubura. Nagpasuray-suray si Lorena palapit sa isang bato, habang nakasunod naman ang aliwas. Natumba si Lorena kaya pumatong ang aliwas sa kanya. Nagkukumawala ang kubura. Pilit na sinasalag ang mga kalmot ng aliwas. Ilang sandali pa, may dumating pa na isang aliwas. Ito pala yung papalapit kanina na nararamdaman ni Lorena. Batid niyang mag-asawa ang dalawang aliwas. Pinagtulungan siya ng mga ito. Wala itong magawa kundi ang itago ang mukha sa likod ng dalawang siko.
Hinila ng isa si Lorena. Inihampas sa puno kung saan nasa ilalim nito si Lauro. Nakita niya ang batang nakalukot ang katawan. Nakatago ang muka sa tuhod at umiiyak. Alam na alam ni Lorena na hindi niya kayang sagipin ang bata na mga sandaling yun. Nawala ang lakas dahil sa pagpapalipas ng gutom. Hindi katulad dati na kahit gabunan ay kayang sabayan sa pakikipagbuno. Ngunit ganun pa man, hindi sumuko si Lorena. Lumalaban ito sa abot ng makakaya. Hanggang sa naipit si Lorena sa isang espasyo at hindi na makagalaw. Nakaapak pa sa dibdib ang isang aliwas. Hanggang sa hindi malamang dahilan, biglang sumigaw ng malakas si Lauro. Pag-angat ng tingin ni Lorena, nakita niyang nakatayo sa labas ng butas ang bata. Galit na galit ang muka. Nanginginig ang mga kamay at panay ang padyak sa lupa. Abay, malakas pala ito, asawa ko. Ang liit-liit, pero ang lakas ng aura. Ito na ba yung isasalang natin sa ritual? Hindi ko nakitang nandiyan ka pala sa butas. Bitbit ko siya kanina, pero biglang uminit ang katawan. Hindi ko kinaya kaya nabitawan ko. Pag-uusap ng dalawang aliwas. Nakikinig lamang si Lorena habang nakatitig sa bata. Umabante ng lakad at bigla na lang nagliwanag ang likod. Parang ulap na sobrang liwanag at pormang tao na may malaking pakpak. Napaatras ang dalawang aliwas. Dito nagkaroon ng pagkakataon si Lorena na makaganti sa pag-atake. Buong lakas niyang sinunggaban ang babaeng aliwas at napuruhan. Bumagsak ito sa lupa at halatang wala ng buhay. Habang yung isa naman, inambahan si Lorena ng kalmot. Ngunit pinandilatan ito ng mata ni Lauro habang nakaduro ang kamay. Parang sinemento ang katawan dahil hindi makagalaw ang aliwas. Ilang sandali pa, bumagsak sa lupa si Lauro at dito lamang umalis ang aliwas. Dala ang asawang patay na. Nawala na rin ang nagliliwanag sa likod ng bata. Habang si Lorena naman, gumagapang papunta kay Lauro, umiiyak at unti-unting nagbabalik sa anyong tao. Pilit na tumayo si Lorena. Binuhat ng buong lakas ang bata at inuwi ng tahanan. Pinagmamasdan niya ang payapang mukha nito habang natutulog. Batid niyang hinimatay ang bata. Ngunit hindi niya halos matanto kung ano ang liwanag na nakita sa likod ng bata na parang isang nagliliwanag na anghel. Hanggang sa nakarating sila sa bahay, marahang nilapag ni Lorena si Lauro. Nakaramdam ng pagkahilo si Lorena matapos yun. Kaya naman hindi na malaya ni Lorena na nahimatay din siya at nakamulatan na lamang ang sarili na nasa higaan na siya habang nasa tabi naman niya si Lauro. Tahimik lamang ang bata. May hawak na telang basa at pinupunasan ang hubad na katawan ni Lorena. "Oh anak, gising ka na pala. Teka, umaga na ba?" Hindi pa po, nanay. Pagkagising ko nasa papag po kayo eh. Nanlaki ang mga mata ni Lorena. Paano siya nailipat sa katre? Tinanong niya ang bata ngunit hindi naman ito sumagot at sa halip nakangiti lamang at patuloy sa pagpunas sa kanyang katawan. Hanggang sa makabawi ng lakas si Lorena. Nang mga sandaling yun, may araw na. Nakita niya ang bata na nasa beranda, nakaupo sa hagdan. Hindi niya ito nilapitan at hinayaan lamang habang inaasikaso ang pagkain.
hanggang sa nagulat na lamang si Lorena nang biglang nasa likod na niya si Lauro. Ako po, Nay. Ako po yung naglipat sa'yo. Inalalayan lang po kita. Hindi ko nga po alam kung bakit ganun ako kalakas. Marami kayong sugat eh. Pero gumaling naman kagad. Mag-iingat po kayo palagi, Nay, ha? Natulala si Lorena ng mga sandaling to. Tinitigan sa mata ang bata. Sobrang seryoso at halatang nagsasabi ng totoo. Nagtataka si Lorena dahil kung magsalita si Lauro, kahit 5 taong gulang pa lamang ay parang mas matanda na ito. Ibang-iba kumpara noong nagdaang araw. May pagkautal tapos nag-iisip pa kung ano ang sasabihin. Ngunit ngayon, diretso na at parang may nagdidikta sa isipan kung ano ang bibitawang salita. Oo naman anak. Mag-iingat palagi ang nanay. Teka, wala ka bang naaalala kagabi? Alam mo ba yung nangyari sa'yo? Opo, Nay. Alam ko po. Kinuha po ko noong pangit yung muka. Yung pusa ba yun na tao, Nay? Di ba sinabi ko naman po yun sa inyo? Nakatakas ako. Pumasok ako dun sa ilalim na malaking puno. Tapos yun. Hanggang dun lang po eh. Tapos nasilayan ko yung sarili ko. Narito na ako sa bahay. Ang alam ko sinagip niyo ako. Kaya nga may mga sugat po kayo. Nababalot ng pagtataka ang isipan ni Lorena. Ibig sabihin, walang nakita ang bata maliban na lamang doon sa pagkuha sa kanya ng aliwas. At hindi niya nakita ang anyong aswang ni Lorena. Bukod pa dyan, sobrang bilis ng paghilom ng mga sugat. Dapat ay aabutin ng 1 araw o kung minsan ay umaabot ng hanggang 3. Ngunit mas mabilis yon kumpara sa normal na tao. Subalit ngayon tila mas mabilis pa at walang naiwang pilat sa katawan. Batid niyang pinagaling siya ni Lauro at naniniwala doon si Lorena. Medyo gumaan ang loob niya ng mga sandaling yun dahil wala palang alam si Lauro patungkol sa kanyang pagkatao. Makalipas ang ilang araw, malaki ang pinagbago ni Lauro. Yung naglalaro sa labas at nagkakalikot ng mga damo at kahoy. Ngayon ay tila gwardya. Nakatayo at palaging umiikot sa paligid ng bahay. Malikot ang mga mata at sobrang seryoso ng muka. Hindi nakatiis si Lorena kaya tinanong niya si Lauro kung ano ba ang problema. Nay, kasi nasa paligid pa rin yung mukhang pusa eh. Hindi niyo po ba napapansin? Kanina nga nakita ko doon Doon sa batong yun nakatungtong siya. Ang sama nung titig, Nay. Pero hindi po ako natatakot sa kanya. Nariyan ka naman at alam kong poprotektahan mo ko. Ano ka mo? Nakikita mo yung mukhang pusang yun? Paano? Hindi ko naman siya napapansin. Kaya nga hindi ko nalaman na kinuha ka na pala. Nararamdaman ko lang po at naaamoy. Babaho po siya, Nay. Tapos parang may bumubulong sa akin na may banta sa paligid. Kagaya noong nasa bayan po tayo. At Nay, mula noong pumasok ako sa simbahan, nag-iba na po yung tingin ko sa inyo. Basta, hindi ko po gusto, Nay. Natatakot nga po ako Para kasing, yung katulad ng kwento nyo sa akin na may mahaba at matutulis na ngipin. Tapos mapula po yung mga mata. Ewan ko kung bakit, Nay. Ayaw ko nga po kayong kausapin nun Pero nawala naman bigla noong nagising na ako. Noong nakita kitang nakahiga sa papagpo. Pero ang dami niyong sugat. Napagtanto ko na baka sa paningin ko lang yun. Pero Nay, napansin ko po na parang may kakaiba sa akin. Napapansin din po ba ninyo yun, Nay? Hindi mo pa maiintindihan sa ngayon kapag sinabi ko na sa'yo.
Pero, oo anak, may kakaiba sa'yo at ito ang labis kong inaabangan at binabantayan palagi. Araw-araw akong nakamasid sa'yo anak. Ayaw na ayaw kung may mangyaring masama sa'yo. Dagdag pa ni Lorena. Inamin niya na hindi siya ang tunay na ina ni Lauro. Ngunit umiling lamang ang bata at sinabing, "Alam ko naman po yun na eh. Matagal ko na pong alam. Pero hindi naman po yun yung importante sa akin. Basta ang mahalaga, minahal niyo po ako higit pa sa tunay niyong kadugo. At yun para sa akin yung pinakamahalaga. Kayo po ni Tia Nenet. Kaya maraming salamat po." Matapos ang tagpong yun, lumipas ang mga araw, buwan na taon. Naging kaagapay niya si Lorena at Nenet. Si Lorena bilang aswang, tinuruan ang bata paano maging manunugis at kung paano ipagtatanggol ang sarili laban sa aswang. Samantalang si Nenet naman, tinuruan ang bata na maging manggagamot. Kaya pagtungtong ni Lauro sa 16 na taong gulang, kaya na nitong ipagtanggol ang sarili at sa murang edad, namuhay sa pagtulong sa mga mamamayan ng Bohol. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.